Kaya pa nga bang kunin ng 24 hours bus ride from Manila to Tacloban? Tara, alamin natin. Noong year 2010 to 2015, ang travel time from Manila to Tacloban ay inaabot lang ng 24 hours. Pero sa ngayon, ay inaabot na ito ng more or less 30 hours dahil sa mga lubak, ginagawang kalsada at paghihintay na matagal sa barko. Nandito tayo ngayon sa main terminal ng Silver Star at masasakyan natin itong 11-year-old na Yutong Heidegger. Sa laki ng compartment nito, kasyang-kasya dito ang mga motor kahit hindi na baklasin ang mga gulong dahil tagusan naman ng estribo. Ganda ang terminal nila dito dahil meron silang libreng charging station at may TV for entertainment at higit sa lahat, may kantin sila na abot kaya lang ang presyo. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, maglakbay muna tayo. Ang mga kasama nating driver ngayon ay sila Kuya Gacelos at ang Dricon naman ay si Kuya Ramon Malto. Matagal ng South Roader itong si Kuya Gacelos. Naabutan niya ba daw ang mga bus company na bumabiyahe sa Eastern Visayas noong 80s to 90s gaya ng Syudad, Inland Railways at Liberty Transport. 4:30 na ng hapon nung umalis tayo sa kanilang terminal. Dahil rush hour, tumambad agad ang mahabang traffic dito sa SLEX. Pasado alas 7 na ng gabi na marating natin ng first meal stop dito sa Lucena. Dulot ng mahabang traffic sa bayan ng San Pablo, nauna pa tayong makarating sa mga naunang umalis sa terminal. Meron na tayong 3 hours travel time galing sa main terminal ng Silver Star. At magmula dito sa meal stop, 5 to 7 hours pa ang biyahe hanggang second meal stop sa Libmanan. Pero nakadepende pa rin to sa driver at sa traffic na ating madadaanan. Si Kuya Ramon Malto na magmamaneho hanggang Libmanan. Siya ang wheel noong nakasabay natin ng 2024-01. Dati nilang regular ng former JB line na si Kuya Haner itong sinasakyan natin. Kaso napa-extra siya dito dahil may maintenance sa kasa ng kanilang Higer Tourist.
Nandito na tayo sa Timonan to Pagbilao Road. Pag kumana naman ay madadaanan ng Old Zigzag Road. Mas advisable dumaan doon ng mga small vehicles kumpara dito sa madadaanan natin dahil sobrang lalim ng mga lubak, sobrang delikado, lalo na kung di ka pamilyar sa mga lugar. Nakasabay natin pa nitong Bobby's Liner na biyaheng Bicol. At kung mapapansin natin, gumagamit ito ng signal light language para mag-guide ng mga nasa likod, lalo na sa mga di pamilyar sa lugar na to. Dito ay nag-signal light ng kanan si Bobby's para gumilid. Then bigla nag-hazard na ibig sabihin ay clear to overtake para na rin di mabitin ng mga nasa likod dahil may kabagalan siya sa ahon. Una kong nalaman ng mga ganitong signal light language noong una kong sakay sa Piltrangco. Way back 2010, noong una ay iniisip ko na baka nakaligtaan lang ito ng mga driver. Pero may ibig sabihin pala kung bakit nila ginagawa ito. Speaking of Piltrangco, naabutan natin ang bus nila na bumabiyahe pa Mindanao. Isa ito sa may pinakamalayong biyahe dito sa South Road. More than 3 days silang nasa kalsada, depende pa sa barko kung on time sila makakatawid. Habang sinusundan natin ang Piltrangco ay naabutan natin ng megabus na biyaheng Northern Samar. Isa din sila sa nag-acquire ng higher tourist sa rutang Eastern Visayas. Kasabayan rin nito ang mga bagong unit ng Silver Star.
Nakakabilib ang mga unit ito Beltranco. Kahit na luma na ang kanilang mga kaha, ay kayang-kaya pa din sumabay nito sa mga bago. Basta nasa kondisyon lang ang makina.
Sakaling niyo makikita. Nakarating na tayo sa bayan ng Gumaka, Quezon. Dahil walang traffic, mas pinili ni Kemal to dumaan dito sa baba kumpara sa bypass. Kung ako ang tatanungin, mas maigi na dito dumaan lalo na kung mabigat ang karga kagaya ng mga truck. Baka hindi kayanin ng preno o umatras sa mga matarik na kalsada na pwedeng pagmulan ng aksidente. Nakausap natin si Kemal to kung kailan siya unang nagmaneho sa Silver Star at nakwento niya sila pala ang naunang bumiyahe sa Eastern Visayas. Yung unang release ng prangkisa ng Yotong at yung may dala kami ng Pakto. Yung puro ang kaunang bumiyahe ng Bisaya. Wala pang Yotong ang DLTV. Wala pa sila. Ay, nauna pala to, no? Naunang takbo ang Yotong itong Silver. Ang nasa kanila yung man diesel. Man diesel. Oo. Ayun na matutulit, yung man diesel. Yung mga Quadro Uno, 1112, 11 series. 1113, yun ang natakbo nila nung panahon pumasok kami ng Yotong. Bagong bukas, no? Bagong bukas yung Bisaya nila. Oo. Tapos yung mga Kinglong. Hino na, si Factor. Tulin rin ganun. Ataw din yun. Pero mas senior ako doon. Mas matagal ka rin. Kaya na pa rin ako sa isang buwan dito sa Biyan Bisaya. Oo. Kasi bumiyaya ako Mayo eh. Sino ang kasabay mo dito? Yeah. Si Cortez. Wala na rin si Cortez. Wala na yung mga kasabay ko dito. Yung mga talagang kasabayan ko bumiyahe. Si Tison gilalawin. Tisod. Parang na sa akin yung bumiyahe. Kasi nasa Pasita ako noon. Yung isang Tisod, si Danny. Kay Danny. Naman mo sa akin dito yun. Si Auro, apprentice ko lang yan. Nauna ka pa pala doon, no? Lang kami ni Cortez. Sino nag-apprentice sa'yo na bumiyahe pa ngayon? Wala na. Marami pa yung mga bagong ibang driver dyan na bago. Hanggang sa ngayon yung mga nag-apprentice. Marami. Walang apprentice sa Biyan Bisaya kasi mga dati kaming empleyado. Nung magbukas sila ng Bisaya, yung Kayo agad yung kinuha nilang mga driver, yun, nakabiyahe ka agad yun. Bali, anong company kayo dati? Yeah. Pasita line na ako. Pasita line na. Kinuha kayo ng no? Silver. Tapos dinukot ako ng pinalipat ako sa Biyan Bisaya, Siwel pa kami, parang Siwel pa kami, Mayo. Pasan 3. Unit ko, ordinary, Nissan na RB46. Ayun, no, maganda rin yun eh. Pag pinirit mo, sumisipol lang dito eh. Nissan Diesel. RB46. Hindi nakawakar ng Europass dati. Oo. Kami ni Bong Gibura, nag-partner kami sa Eurobus, yung 301. Biyahe namin dahil saka Leyte. Pag nag-guide kami, nasa kanya Leyte na. Yung mga Eurobus na original, yung mga walang chassis sa gitna, parang ganito rin. Oo. Kapag namin ko sa may chassis, Euro bakla. Bakla na. Dalawa yan na, kaya isa lang yan, 503 kasi yung 503. Euro talaga Euro basta. Ganun galing Travis. Ngayon ka pa. Parang anong bang pa Oo. Ay, palusot. Lagi nakasunod sa'yo ng matagal na matuling. Paunahin mo na, tapos sundan mo na lang. Ako ganun. Pag matagal na nakasunod sa akin, wala akong nasusundan. Ako, nasa likod ko, sunod sa akin, matuloy. Paano nusutin ko yun? Pag nusot niya, sunod na lang ako nasunod. May guide pa ako. Di ba? May guide pa ako pag nauna siya kasi pag namarito siya, pag itita ko, pumulang pwede, prego din ako. Matulin siya eh. Anong madalas na kasabay mo dito yan? Dati doon sa Limanan Dumatlog? Driver? Hindi, mga company. 11, mga ganun. Ay, marami man dito, mga biyaheng vehicle. Ang mga hatawero dito sa biyaheng dito, mga yung ultrabus. Ultrabus? Oo. Hanggang ngayon yung ultrabus pa rin na hanggang hatay yung mga yan. Nung biyahe nga natin, may nakasabay tayo ultrabus na rin, no? Oo. Yung tumuhog sa Okay. Pero pag mga gano'n, pag mga driver naman ay mga rin,
Pag alam mong alanganin, alam mong bas, pagbigyan mo. Bibigyan. So, palusutin mo. Kahit parehas kayo matulin, pag may nakita kang may natubong siya na malanganin siya, palusutin mo kasi pasahero yun eh. Madadamay ka rin dun pagka ano eh. May ibang driver na wala namang pakialam. Diretso tingin, no? Oo, wala pakialam. Napray na mo naman na yung video, pagkabisado mo yung lugar. Kahit madilim, no? Kabisado mo yung lubak. Oo. Ay, minsan dito, masurprise ka talaga sa lubak eh. Isang linggo pa lang na hindi makabiyahe. Laki na agad ng pinagbago, no? Pero sa mga biyaheng norte, yung makita ng lubak o konti lang. Dito, natanong natin si Kamalto kung ano nga pinagkaiba ng performance ng Volvo V11R kumpara sa ibang mga unit. Anong masasabi mo sa ano sa Volvo? Ay, malakas ang bulbo. Malasin na nun. Lakas. Ang patag doon sa kahon ni isa. Pero ang takbo doon hanggang 100 lang din. Pero iba ang takbo niya talagang malakas talaga. Kasi nung mag-pandemic, wala pang papel yung ano na yun, 900 na yun. Yung anong ang franchise na inilagay doon eh, yung Ormoc na prangkisa. Pahawak namin ito. Hirap sa amin ang Volvo, sa amin na yan. Kaya nila kami sa mga ahon, pero pagdating sa mga patag, Diretsuhan. oh, Hindi ka na langit-ngit eh, pag ginakambyo mo yung ibang may langit-ngit eh. yung mga traffic. Wala nakakapit dito. 330 na nakabit dito. Yung dating nakapakit. Pinaltan yan, sabi nung chief mechanic namin, Chief Jerry, 350 daw yan, yung nakakapit na yun. Yung ngayon 350. Oo, sabi ni Chief Jerry. Pareado na rin pala to, no? Oo. Kaya pala din hindi makaabol yung ano eh. Naman kami nagpapagawa ng nito, pag sa makina. Pagpasok ng Carino Highway, dito natin malalaman kung maganda pa nga ba manakbo itong 11-year-old na China-made Yutong na aryado ang makina.
Makalipas ang ilang oras, narating natin ang Ragay, Camarines Sur. Noong December 2024, nagtagal tayo dito ng almost 5 hours dahil sa traffic at ginagawang kalsada. Pero after 2 months ay 30 minutes na lang ang tinagal natin dito, but still matagal pa din na dapat ay malayo na ang tinakbo natin. Eksaktong 1 AM na marating natin ang second meal stop dito sa Libmanan. Magmula sa terminal ay meron na tayong 8 hours and 30 minutes na travel time. For 11 years sa serbisyo, almost 1 million kilometers na ang tinakbo nitong sinasakyan nating Yutong. At isa to sa mga patunay na maganda ang performance ng mga China buses. Mula dito ay magpapalitan na mga driver. Si Kuya Gaselos naman na magmamaneho hanggang Matnog Port. Madaling araw kaya walang traffic, kaya possible mapapabilis ang ating biyahe. Mag-aalas 5 na madaling araw nang makarating tayo sa Matnog Port. Bali dito muna ang mga sasakyan sa tinatawag nilang Blue Lane hanggat saan tayong tawagin ng mga caller para papasukin sa port. Dito na din maniningil para sa 20 pesos na terminal fee dahil bukod ang bayad dito sa ticket ng barko. Magkaiba rin ng pila ng mga bus, truck, motor at private vehicle kaya iba-iba rin ang transaction. Mag-aalas 7 na ng umaga bago tayo papasukin sa port terminal. Dito lang din bababa ang mga pasahero para maghintay ng announcement kung ang bus ba na sinasakyan nila ay sasampa na rin sa barko. Ito pala yung Port of Matnog.
Dito pupunta yung mga pasahero para magantay ng advice ng port. Kung mapapansin nyo, sa loob ng waiting area ay wala ng pasahero naghihintay dahil nasa loob na rin ito ng barko. Sakto may isang slot para sa bus kaya tayo nakahabol sa schedule. Dahil kung hindi, maghihintay tayo ng almost 6 hours sa Matnog Port bago tayo makatawid. Saktong 10 AM na makadaong tayo sa Allen, Northern Samar. Nagtagal tayo sa gitna ng laot dahil medyo malakas ang alon. Nakasabay na natin dito sa barko ang mga umalis ng umaga at tanghali sa Metro Manila. From Allen, Northern Samar to Tacloban ay 5 to 7 hours pa ang travel time. Sa ngayon, 18 hours na tayong bumabiyahe galing sa Silver Star Main Terminal. Malaki pa din ang chance sa kayanin ang 24 hours na biyahe from Manila to Tacloban kung maabutan ng slot sa barko dahil sa barko nakasalalay ang tagal ng biyahe at kung magiging maayos din ang kalsada na ating madadaanan. Nangayaw pa rin yung ano? Dako pa ko ng kontra ito. Nagdadaog? Oo. Dako pa ko ng kontra ito. May sirigo pa pero kung puti ano, nagdaog lang ka mo kay. Dako. Nagdaog lang ka mo kay. Nangayaw pa rin yung papares doon sa Manok yung kay Mayot. Dito lang kami, dito kami. Cancel yung laban namin sa... Yung batang taga-Victoria sa Victoria baba. Ah. Kasakay ka. Ang matagal ko konduktor dati si Katindoy. Silver pa yun, sir, wala na. Kasagay niya nga asawa na. Hindi, nabilan ng si tatay. Bibilang ko pala yun. Pwede. Ha? Bibilang ko pala si tatay ng nakalimutan ko. Yung sa bagoong dyan, ano tawag doon? Ginamos? Ginamos? Oo. Kaya yun baga ang baby nila. Wala yung pili. Meron siyang kanila. Kapag sila. Oo nga, daming ano. Autobox ko lang. Kaya natawag sa matanda eh. Pagkita sa daw niya. Kasi yun sa amin. Huminto tayo dito saglit sa Barangay Victoria para bumili ng ginamos. Bagong isda kung tawagin ito sa Tagalog. Ang kaibahan lang ay meron itong isda na maliliit na kasama na sa paggawa.
80. noon. Magamit ko yun nung ano eh, nung pandemic. Rambol man kami nung pandemic. Ano, banggulit naman sa pahan mo. Yung 900 na yun, hindi yun nabiyahe. Oo. Pero anong hawak mo doon? 19 ano? Pero ang gulit ko doon. Hindi, yung nahawak mo doon sa... Yung inahon mo sa ate mo nun. Anong... Nagamit yung 902 ang nagamit ko na ano doon. Ano yung auto? Dati kay Suwabi. Lakas no, 80. Hindi ko na nakakabiyahe si Suwabi ko. Anong makumupin na. Yung nag-road test yung Elabel, mahal doon 70, 60. Malakas sa akin yung mga grupo na yun. Ganda pa ng ano. Ganda pa ng pangilalim kahit na ano eh. Lubak-lubak. Oo, yung nagro. Wala. Kanayan ka. Na-excess pala yung Wega. Yung Wega bus. Axis. Oo, excess. Dalawa pala pati yung isang Eagle Star. Yung maliit. Gapang siya. Finally, narating na natin ang third meal stop dito sa Calbayog. Sa ngayon, 19 hours na tayong nabiyahe from Silver Star Main Terminal. Galing dito, may meron pang 185 kilometers or 5 to 6 hours travel time kung tuloy-tuloy ang ating biyahe. Nadaanan din natin ang main meal stop dito sa Calbayog na mga bus pa Manila. Nagpulap sa pala yung sigurado na wala ng malero. Zero pa. Ayun, parang wala nang may-ari eh.
Pasado alas 5 ng hapon na marating natin ng uling meal stop dito sa Santa Rita, Samar. Galing dito ay 5 to 10 minutes na lang ang biyahe patawid ng Tacloban. Meron na tayong 24 hours and 30 minutes sa travel time galing sa terminal ng Silver Star. Pero nagkaroon ng minor trouble ang ating sinasakyan kaya agad tayong transfer sa bus din nila na naka-standby sa Tacloban. Di na din nagantay na matagal ang mga pasahero dahil malapit lang din naman ang rescue bus dito sa meal stop. Papalitan na yung gulong. Ito ang sasakyan natin padiretso ng Biliran. Kasabayan din ito ni-release ng 2014-01 na ating sinasakyan. Kung mapapansin natin sa logic ng body bus number ng Silver Star, ang first 4 numbers ay ang date ng year nang inilabas ito. Ang 2 numbers ay kung pangilan itong unit na inilabas ng taon ding yun. Hindi nagpadala. May araw pa na madaanan natin ang San Juanico Bridge. Kadalasan sa nagiging biyahe natin ay alas 9 na ng gabi nadaan dito. Bali ang kabuuan na naging biyahe natin from Manila to Tacloban ay more or less 26 hours. Kasama na ang traffic at mga problema sa daan. Sa naging biyahe natin ay isa to sa pinakamabilis na ating nasakyan dahil nakahabol tayo sa barko at hindi tayo nagantay na matagal sa susunod na schedule. Despite sa 11-year-old na bus ay nandun pa din ang comfort ng unit kahit grabe ang lubak na ating nadaanan. Compare sa mga bagong unit ay hindi din nagkakalayo sa performance pero mas better ang mga bago in terms of kurbada at lubak-lubak na daanan. Nagpapasalamat tayo sa dalawang crew na ating nakasama sa biyahe at sa nag-rescue padiretso ng Biliran. Abangan sa ating susunod na biyahe dahil naimbitahan ulit tayo ng Elabel para sa kanilang gaganaping road test ng kanilang mga bagong buses sa Bicol Region at Eastern Visayas.